Mga minamahal kong seniors, magpapakatotoo po ako sa inyo. Ako po si Dr. Elena Reyes, isang doktor, at nakita ko ang kalakaran ng industriya ng bato o kidney mula sa loob, at ang aking mga nasaksihan ay tunay na nakakakilabot. Ang sakit sa bato ay hindi bihira. Ito ay bahagi ng $1 trilyon na pandaigdigang merkado sa kalusugan na umaasenso sa pamamagitan ng pananatiling may sakit ng ating mga nakatatanda sa halip na mapagaling sila. Taon-taon bilyon-bilyon ang kinikita mula sa mga dialysis machine, mga gamot, sa transplant at mga paggamot sa ospital. At narito ang isang madilim na lihim. Ang mga parehong korporasyon na kumakamal ng ganitong kalaking kita ay ayaw nilang malaman ninyo ang mga maagang babala ng paghina ng inyong mga kidney, dahil kapag umabot na kayo sa dialysis, nakakulong na kayo sa isang sistema na magpapasok ng pera para sa kanila linggo-linggo. Hindi ito isang sabuatan o teorya lamang. Ito ay negosyo. Ang mga pagkaing ini-export at ibinebenta sa mga pamilihan dito sa Pilipinas ay puno ng mga asin additives at preservatives na nakakasira sa bato. At kapag may mga sumusubok na magpalaganap ng tamang impormasyon, alam nyo ba kung ano ang nangyayari? Gumagastos sila ng milyon-milyon para bayaran ang mga sikat na personalidad at wellness experts upang gawing normal ang mga mapanganib na sintomas na tila babahagi lamang ito ng pagtanda. Alam nila na kung isisisi ninyo ang inyong pagkapagod, pamamanas, o madalas na pagpunta sa banyo sa inyong edad, hindi ninyo ito maiuugnay sa paghina ng kidney hanggang sa huli na ang lahat. Pagsapit ng panahong yon, hindi na kayo isang pasyente. Kayo ay isa ng customer. Ipinakita ng isang 14 na taong pag-aaral na ang mga seniors na may hindi napapansing paghina ng kidney ay may 57% na mas mataas na posibilidad na mamatay mula sa sakit sa puso. Gayunpaman, halos walang sino man sa kanila ang nakakaalam nito hanggang sa lumala na ang kanilang kondisyon. Ganyan talaga ito, katahimik at kadelikado. At iyan ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Sa pagkakataong ito, ibubunyag natin ang 7 tahimik na sintomas ng sakit sa kidney na mukhang normal na bahagi lamang ng pagtanda, ngunit sa totoo lang ay hindi. At tapusin po ninyo ang pagbabasa dahil ang pangatlong sintomas ay lubhang nakakagulat, kung saan iniuugnay na ito ngayon ng mga mananaliksik sa mas mabilis na paghina ng bato at mas mataas na panganib ng maagang pagkamatay. Ngunit halos lahat ng senior ay binabaliwala lamang ito. Ang mga batayan sa siyensya ay narito. Huwag lamang kayong maniwala sa aking mga salita. Suriin ninyo mismo ang siyensya. Ngayon, tatanungin ko kayo, ilang taon na po kayo? Ibahagi po ninyo sa mga komento. Hindi po namin ito babasahin ng mabilisan lang. Sasagutin po namin ang bawat isa. Ngayon, nang walang paligoy-ligoy, simulan natin ang listahang ito sa pang-7. At ito ay isang sintomas na napakakaraniwan, kaya't araw-araw itong binabaliyewala ng karamihan sa mga seniors. Pang-7 sintomas. Malamig na mga kamay at paa. Ang malamig na mga kamay at paa ay isa sa mga sintomas na agad na isinasantabi ng karamihan sa mga nakatatanda. Maaring isipin ninyo, syempre, mas madali na akong ginawin ngayon. Ang sirkulasyon ng dugo ko ay hindi na tulad ng dati. Ngunit kapag madalas itong mangyari, lalo na kung ang mga tao sa paligid ninyo ay komportable naman sa temperatura ng paligid, maaari itong maging isang tahimik na senyales na nahihirapan na ang inyong mga kidney. Ang mga kidney ay hindi lamang naglilinis ng mga dumi sa katawan. Tumutulong din ang mga ito sa paggawa ng isang hormone na tinatawag na erythropoietin o EPO. Ang hormone na ito ang nag-uutos sa inyong katawan na gumawa ng mga red blood cell. Kapag bumagsak ang paggana ng kidney, bumababa rin ang EPO at ang mas kaunting red blood cells ay nangangahulugan
ng mas kaunting oxygen na nadadala sa inyong mga kalamnan at tissue. Ang resulta mahinang sirkulasyon, anemia, at ang patuloy na pakiramdam ng panlalamig sa inyong mga kamay at paa. Pinatunayan na ito ng siyensya. Natuklasan sa isang pag-aaral sa American Journal of Kidney Diseases na halos 47% ng mga pasyente na may early-stage kidney disease ay nagpakita rin ng mga senyales ng anemia kahit bago pa man lumitaw ang mas malilinaw na sintomas sa bato. Ang anemia ay hindi laging madaling mapansin. Nagpaparamdam ito sa pamamagitan ng pagkapagod, pamumutla ng balat at lalo na ng panlalamig ng mga kamay at paa. Iyan ang dahilan kung bakit ang maliit na pagbabagong ito ay madaling mapagkamalan bilang pagtanda lamang. Si Margarita, isang 68 taong gulang na retiradong guro mula sa Maynila, ay laging nagdadala ng dagdag na jacket sa tuwing magsisimba dahil palagi siyang nilalamig. Inakala niyang dahil lang ito sa pagbagal ng kanyang metabolismo, ngunit nang suriin ang kanyang dugo, nakitang mababa ang kanyang red blood cell count at natuklasan ng kanyang doktor na ito ay dahil sa humihinang kidney. Gulat na gulat siya. Ang inakala niyang simpleng pagiging sensitibo sa panahon ay isa na palang paghingi ng saklolo ng kanyang katawan. Mahalaga ang sintomas na ito dahil mabilis na lumalala ang anemia kapag bumaba ang paggana ng kidney. Ang mas kaunting oxygen sa katawan ay nangangahulugan na mas mabilis mapagod ang inyong mga kalamnan, nagiging makakalimutin o malabo ang pag-iisip at tumataas ang panganib ng mga problema sa puso. Ang mga seniors na nagbabaliwala nito ay maaaring makaramdam ng panghihina, pagbagal at labis na pag-asa sa iba habang iniisip na bahagi lamang ito ng pagtanda. Kaya hindi dapat baliwalain ang malamig na mga kamay at paa. Maaring ito ang pinakaunang senyales na nawawalan na ng kakayahan ang inyong mga kidney na suportahan ang buong katawan. At kung nakakabahala na ang sintomas na ito, hintayin ninyong marinig ang susunod. Dahil habang ang pakiramdam ng panlalamig ay nakakainis, ang sumusunod na babala ay binabaliwala ng karamihan sa mga seniors hanggang sa huli na ang lahat. Pang-anim na sintomas, walang tigil na sinok. Mukhang inosente ang sinok. Lahat tayo ay nakakaranas nito. Paminsan-minsan, karaniwan matapos kumain ng mabilis o uminom ng mga soft drinks. Ngunit kapag ang sinok ay naging madalas na tumatagal ng ilang minuto o kahit oras pa, maaari itong maging isang malaking babala na nasa panganib ang inyong mga kidney. Ang dahilan nito ay nakaugnay sa mga lason o toxin sa katawan. Kapag nagsimulang pumalya ang mga kidney, hindi na nila maayos na nasasala ang mga dumi mula sa dugo. Ang isa sa mga duming iyon ay ang urea. At kapag naipon ang urea, naiirita nito ang mga ugat sa diaphragm, ang kalamnan, na responsable sa ating paghinga. Ang iritasyong iyon ay maaaring magdulot ng paulit-ulit na sinok, hindi lang paminsan-minsan kundi ng paulit-ulit. Hindi lamang ito isang teorya. Isang ulat medikal sa Journal of Nephrology ang nakapagtala na halos 30% ng mga pasyente na may malalang problema sa bato ay nakaranas ng pabalik-balik na sinok bago pa man sila ma-diagnose. Madalas itong hindi napapansin ng mga doktor dahil ang sinok ay isang napakakaraniwang sagabal sa araw-araw. Ngunit sa mga seniors, ang madalas na sinok ay maaring maging isang tahimik na senyales ng isang mas malaking problemang namumuo sa loob ng katawan. Naalala ko, si Roberto, isang 70 taong gulang na retiradong trooper ng jeep na pinagtawanan lamang ang kanyang sinok noong una. Madalas siyang sinisinok pagkatapos ng hapunan at nagbibiro pa sa kanyang asawa na baka mabilis lang siyang kumain. Ngunit nang magsimula itong gumising sa kanya sa gabi at tumagal ng ilang oras, nakumbinsi siya ng kanyang asawa na magpatingin sa doktor. Ipinakita sa pagsusuri ng kanyang dugo na mapanganib na ang taas ng antas ng urea sa kanyang katawan, isang direktang resulta ng paghina ng kanyang kidney. Kalaunan ay inamin ni Roberto, "Hindi ko inakala
na ang sinok ay maaaring mga hulugan ng ganito kaseryosong bagay. Ang panganib ay wala sa mismong sinok kundi kung ano ang kinakatawan nito. Ang matagal na sinok sa mga seniors ay maaaring tumukoy sa pagdami ng lason na nagbibigay na ng stress sa katawan, lalo na sa utak at puso. Kung hindi maagapan ang pagdaming ito ng lason, ay maaaring mauwi sa pagduduwal, pagkalito o maging pangingisay. Ito ay isa sa mga pinakamalinaw na halimbawa kung paano ikinukubli ng isang maliit na sintomas ang isang malaking nakatagong panganib. Kaya kung yang sinok ay tumatagal o pabalik-balik, hindi ito dapat isantabi bilang kamalasan lamang. Maaring ito na ang paraan ng katawan para sabihin na nahihirapan na ang mga kidney, at kung nakakagulat na ang walang tigil na sinok ang susunod na sintomas, ay mas nakakalinlang. Dahil kung ang sinok ay maaaring makaistorbo sa inyong pagtulog, ang susunod na babala ay maaaring gawing isang nakatagong alarma ang bawat pagpunta ninyo sa banyo. Panglimang sintomas, madalas na pag-ihi sa gabi. Ang paggising ng isang beses sa gabi para gumamit ng banyo ay maaaring maging normal. Ngunit kapag bumabangon ka ng 2-3 o kahit 4 na beses gabi-gabi, ito ay isang babala na may mas seryosong nangyayari sa loob ng iyong katawan. Madalas itong ibinabaliwala ng mga seniors bilang senyales lamang ng pagtanda o mahinang pantog. Ngunit sa katunayan, ang madalas na pag-ihi sa gabi na tinatawag na nocturia ay maaaring isa sa mga pinakaunang palatandaan na nahihirapan na ang inyong mga kidney. Ang mga kidney ay inaasahang magpapalapot ng ihi, pinapanatili ang tubig sa katawan at nilalabas ang mga dumi sa maliliit na dami. Kapag nagsimula na silang pumalya, humihina ang prosesong ito ng pagpapalapot. Sa halip na gumawa ng kaunting malapot na ihi, ang mga kidney ay gumagawa ng mas maraming malabnaw na ihi. Ang resulta, pabalik-balik kayo sa banyo, lalo na sa gabi kung kailan natural na ibinabalik ng katawan ang mga likido mula sa inyong mga binti patungo sa sirkulasyon. Natuklasan ng isang pag-aaral sa International Urology and Nephrology Journal na higit sa 60% ng mga seniors na may chronic kidney disease ay nagulat ng pag-ihi sa gabi bilang isa sa kanilang mga unang napansing sintomas. Gayunpaman, binaliwala ito ng karamihan hanggang sa lumitaw ang iba pang mga problema. Tingnan natin ang kaso ni Hernando, isang 74 na taong gulang na retirado na nag-akala na ang kanyang madalas na pagpunta sa banyo ay bahagi lamang ng pagtanda. Nakipagbiruan pa siya sa kanyang mga kaibigan na hindi na siya nakakatulog ng buo sa gabi. Ngunit sa likod ng birong iyon ay isang mas malalim na issue. Ang kanyang mga kidney ay hindi na sumasala ng maayos at mapanganib nang tumataas ang presyo ng kanyang dugo. Nang humingi siya ng medikal na payo, bumagsak na ang paggana ng kanyang kidney ng mas mababa sa 50%. Ang panganib ng nocturia ay hindi lamang ang nawalang tulog na maaring magdulot ng pagkapagod, problema sa memorya at pagkahulog o disgrasya sa mga seniors. Ang panganib ay nasa kung ano. Ang ibig sabihin nito, ang mga kidney ay nawawalan na ng kakayahang balansehin ang mga likido at dumi. Hindi iyon pagtanda. Iyon ay pinsala. At kung sa tingin ninyo ay nakakaabala na ang pag-ihi sa gabi, ang susunod na sintomas ay mas mahirap baliwalain dahil hindi lamang kayo nito, ginigising, nakikita rin ito sa inyong mga kalamnan na kitang-kita ng lahat. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung nagugustuhan ninyo ang impormasyong ito hanggang sa puntong ito, mangyari po lamang na i-click ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon upang hindi ninyo palampasin ang mga ganitong paksa. Pang-apat na sintomas, hindi maipaliwanag na pamumulikat sa gabi. Ang magising sa hating gabi na may matinding pananakit sa inyong mga binti o paa ay hindi lamang nakakabwisit. Maari itong maging isang tahimik na senyales ng problema sa kidney. Madalas isisi ng mga seniors ang mga pulikat na ito sa dehydration o kakulangan sa tubig, pagtanda, o simpleng maling posisyon
sa pagtulog. Ngunit kapag regular itong nangyayari, lalo na sa gabi, maaaring nangangahulugan ito na hindi na nababalanse ng mga kidney ang mga mineral sa dugo. Pinapanatili ng mga malulusog na kidney ang eksaktong kontrol sa mga electrolyte tulad ng calcium, potassium at sodium. Ang mga mineral na ito ang kuryente na nag-uutos sa mga kalamnan kung kailan hihigpit at luluwag. Kapag bumaba ang paggana ng kidney, ang mga antas na ito ay nagbabago ng labis. Ang resulta, bigla ang matatalim na pulikat na gumigising sa inyo. Sinusuportahan ito ng pananaliksik. Iniulat sa isang pag-aaral sa Clinical Journal of the American Society of Nephrology na higit sa 50% ng mga pasyente na may sakit sa bato ay nakaranas ng pabalik-balik na pamumulikat sa gabi na nauugnay sa hindi balanseng electrolytes. Hindi lamang ito isang simpleng abala. Ito ay isang maagang babala na ang kemika ng inyong katawan ay hindi nawasto. Naalala ko si Alicia, isang 70 taong gulang na retiradong librarian na laging may nakahandang heating pad o mainit na tuwalya sa tabi ng kanyang kama dahil gabi-gabi na lang namumulikat ang kanyang mga binti. Inakala niyang arthritis o mahinang sirkulasyon lang ito. Ngunit pagkatapos ng mga routine na pagsusuri, natuklasan ng kanyang doktor na hindi matatag ang antas ng kanyang potassium, isang direktang senyales ng paghina ng kidney. Nagulat si Alicia. Ang kanyang mga nakasanayang pulikat ay isa na palang paghingi ng tulong ng kanyang katawan. Ang problema sa pagbabaliwala sa mga pulikat ay hindi nananatiling walang pinsala ang mga ito sa paglipas ng panahon. Ang hindi matatag na mga mineral ay maaaring mag-trigger ng mga problema sa tibok ng puso, panghihina ng buto, at pagkawala ng kalamnan. Madalas na nakikita lamang ng mga seniors ang koneksyon kapag huli na ang lahat. Kaya kapag naging pabalik-balik na ang pamumulikat sa gabi, huwag itong isantabi. Maaring ito ang isa sa mga pinakauna at pinakamalinaw na senyales na nahihirapan na ang inyong mga kidney na panatilihing balanse ang inyong katawan. At habang ang pamumulikat ay maaring maging masakit, ang susunod na sintomas ay hindi masakit sa una. Unti-unti itong nagpapakita sa inyong muka at mga bukong-bukong ng tahimik hanggang sa imposibleng itago. Pangatlong sintomas, namamagang mata sa umaga. Ang pagtingin sa salamin at makita ang namamagang mga talukap ng mata sa umaga ay maaaring pakiramdam na wala lang baka dahil lamang ito sa kulang sa tulog o allergies. Ngunit para sa mga seniors na higit sa 60 taong gulang, ang pabalik-balik na pamamaga ng mata ay maaaring isang nakatagong senyales ng mga problema sa bato. Inaasahang sasalain ng mga kidney ang protina mula sa dugo at pananatilihin ito kung saan ito nararapat. Kapag nasira ang mga filter o pansala ng kidney, tumatagas ang protina papunta sa ihi sa halip na manatili sa sirkulasyon. Ang pagkawala ng protinang yon ay nagiging sanhi upang maipon ang mga likido sa mga tissue. At isa sa mga unang lugar na pinagpapakitaan nito ay sa paligid ng mga mata. Hindi lamang ito isang issue sa kagandahan. Ang protina ay mahalaga para sa paghilom, pagbuo ng kalamnan at pagpapanatiling malusog ng mga daluyan ng dugo. Kapag hinayaan itong makawala ng mga kidney, ang buong katawan ang nagbabayad. Isang pag-aaral sa Journal of the American Society of Nephrology ang nakatuklas na ang protina sa ihi ay isa sa mga pinakamatibay na palatandaan ng paghina ng kidney at mga komplikasyon sa puso sa mga nakatatanda. Ang namamagang mata ay maaaring mukhang walang pinsala, ngunit madalas ito ang pinakaunang biswal na palatandaan na nawawala ng protina ang katawan sa isang mapanganib na bilis. Si Jaime, isang 72 taong gulang na retiradong mekaniko, ay tumawa pa nang sabihin ng kanyang apo na mukhang may mga una ng kanyang mga mata tuwing umaga. Inakala niyang dahil lamang ito sa kanyang katandaan. Ngunit isang pagsusuri sa ihi ang nagpakita ng mataas na antas ng protina
at ipinaliwanag ng kanyang doktor na ang kanyang mga kidney ay nahihirapan na. Ang nakikita niya sa salamin araw-araw ay ang pagmamakaawa ng kanyang katawan para sa atensyon. Ang panganib ay madalas na nagtatago lamang ang sintomas na ito sa paningin ng lahat. Ipinapalagay ng mga tao na ito ay allergies, pagkapagod o baka nasobrahan sa maalat na pagkain. Ngunit kapag ang pamamaga sa umaga ay naging pabalik-balik lalo na kung may kasamang mabula na ihi o pamamanas sa ibang bahagi ng katawan, ito ay isang matinding babala para sa pagkasira ng kidney na hindi dapat balewalain. At kung ang namamagang mata ay maaaring ibaliwala bilang issue lang sa panlabas na anyo, ang susunod na sintomas ay hindi ganoon kadaling isantabi. Pangalawang sintomas, hiningang amoy amonya. Nakakahiya ang mabahong hininga, ngunit kapag ang amoy nito ay matapang o lasang bakal, halos parang amonya o kemikal, higit pa ito sa issue sa ngipin. Maari itong maging isang nakatagong senyales ng paghina ng bato. Sinasala ng mga malulusog na kidney, ang urea isang dumi mula sa pagtunaw ng protina. Ngunit kapag nagsimulang pumalya ang mga kidney, naiipon ang urea sa dugo at nagiging ammonia. Ang ammonia na yon ay tumatagas sa laway na nag-iiwaw na sa bibig ng isang mapait na amoy, chemical, na hindi naaayos ng kahit anong dami ng pagsisipilyo o paggamit ng mouthwash. Tinatawag ito ng mga doktor na uremic fetor at ito ay isa sa mga pinakanatatangi, ngunit madalas, na nababaliwalang sintomas ng sakit sa bato. Isang pag-aaral sa Clinical Kidney Journal ang nakatuklas na ang mga pasyente na may chronic kidney disease ay halos 3 beses na mas malamang na magulat ng lasang bakal o amoy amonya sa bibig kumpara sa mga malulusog na matatanda. Hindi ito nangyayari dahil hindi ka naglilinis ng ngipin. Nangyayari ito dahil may mga lason na umiikot sa inyong dugo. Naalala ko si Luwalhati, isang 69 na taong gulang na retiradong nurse na nagtaka nang magreklamo ang kanyang asawa na ang kanyang hininga ay amoy chemical. Nagsipilyo siya gumamit ng dental floss, ngumuya ng chewing gum at nagpalit pa ng brand ng toothpaste, ngunit walang nakatulong. Nalaman na lamang niya ang katotohanan noong siya ay nakaramdam na ng labis na pagkapagod at ipinakita sa mga pagsusuri na mataas na ang antas ng kanyang urea. Ang kanyang mga kidney ay tahimik na palang pumapalya sa loob ng maraming taon at ang kanyang hininga ang nagbabala sa kanya sa buong panahong yon. Ang panganib ng sintomas na ito ay higit pa sa pagkahiya. Ang hiningang amoy amonya ay senyales na naiipon na ang mga dumi sa katawan at pinapahirapan hindi lamang ang bibig, kundi maging ang puso, utak at sistema ng pagtunaw. Ang mga seniors na nagbabaliwala nito ay maaaring makapansin ng lasang bakal sa pagkain, pagduduwal at pagkawala ng gana, kumain, mga senyales na mabilis na lumalala ang paghina ng bato. Kaya kung ang inyong hininga ay amoy amonya at walang kahit anong pagsisipilyo ang nakakapagpaalis nito, huwag itong isantabi. Ito ay isang matinding babala na naiipon na ang mga dumi sa dugo. At kung nakakabahala yan, hintayin ninyong marinig ang pangunang sintomas. Dahil habang ang mabahong hininga ay maaaring itago, gamit ang chewing gum, ang huling babalang ito ay umaatake naman sa inyong pandinig. Unang sintomas, biglaang pag-ugong sa tainga. Ang tinnitus o ang biglaang pag-ugong o pagtunog sa mga tainga ay madalas na ibinabaliwala at sinisisi sa katandaan o pagkaka-expose sa sobrang ingay noong kabataan. Ngunit para sa mga seniors na higit sa 60, ang sintomas na ito ay maaaring maging isang nakatagong senyales na nahihirapan na ang mga kidney. Maaaring mukhang kakaiba ang koneksyon noong una. Parang walang kinalaman ang mga tainga at kidney sa isa't isa, ngunit sa totoo lang, nagbabahagi sila ng maliliit at masaselang daluyan ng dugo at magkakatulad na cellular structures. Kapag humihina ang mga kidney at tumataas ang presyo ng dugo,
Nahihirapan din ang mga maliliit na daluyan sa loob ng tainga na nagdudulot ng tinnitus. Kinumpirma ng mga pag-aaral ang nakakagulat na koneksyong ito. Natagpuan ng isang pananaliksik na inilathala sa American Journal of Otolaryngology na ang mga pasyente na may chronic kidney disease ay halos 2 beses na mas malamang na makaranas ng tinnitus at pagkawala ng pandinig kumpara sa mga may malulusog na kidney. Ang paliwanag ay malinaw. Ang huminang kakayahan ng kidney ay nakakaapekto sa balanse ng likido, kalusugan ng mga ugat, at daloy ng dugo. Eksakto kung saan umaasa ang panloob na tainga. Tingnan natin si Evangeline, isang 73 taong gulang na retiradong guro ng piano na nakapansin ng mahinang pag-ugong sa gabi kapag tahimik na ang bahay. Inakala niyang gawa lang ito ng matatanda na niyang mga tainga. Ngunit nang palakas ng palakas ang pag-ugong sa wakas, ay nabanggit niya ito sa kanyang doktor. Ipinakita sa mga pagsusuri ang paghina ng kanyang kidney, isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Ang pag-ugong na yon sa kanyang mga tainga ay hindi lamang isang simpleng abala. Ito ay ang alarm system ng kanyang katawan, nagbababala sa kanya tungkol sa mas malalim na problema. Doble ang panganib ng pagbabaliwala sa tinnitus. Una, sinisira nito ang pagtulog at konsentrasyon, ninanakaw ang pahinga at enerhiya ng mga nakatatanda. Ngunit mas mahalaga, maari nitong ipahiwatig na ang paghina ng kidney ay nakakaapekto na sa sirkulasyon at paggana ng mga ugat sa buong katawan. Ang nagsisimula bilang isang isyu sa tainga ay maaaring sa totoo lang ay ang unang palatandaan ng isang mas malaking problema sa buong sistema ng katawan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kailanman dapat isantabi ang biglaan o patuloy na pag-ugong sa mga tainga. Para sa mga seniors, maaaring ito ang isa sa mga pinakamalinaw, ngunit madalas na hindi napapansing senyales na tahimik nang pumapalya ang mga bato. Kaya iyan po, ang 7 tahimik na sintomas ng kidney na madalas na napagkakamalan ng maraming seniors bilang bahagi lamang ng pagtanda. Malamig na mga kamay at paa, walang tigil na sinok pagpunta sa banyo sa gabi, hindi maipaliwanag na pamumulikat na mamagang mga mata, hiningang amoy ammonia, at biglaang pag-ugong sa mga tainga. Wala sa mga ito ang inosenteng epekto ng pagtanda. Ang mga ito ay mga babalang senyales na baka hirap na ang inyong mga kidney. Ang nakakalungkot na bahagi ay milyon-milyon ang nagbabaliwala sa mga senyales na ito hanggang sa huli na ang lahat. Sa puntong yon na wala na ang kanilang kalayaan. Nariyan ang banta ng dialysis at tuluyan ng nagbago ang kanilang buhay. Ngunit ang magandang balita ay simple. Ang maagang pag-alam sa mga sintomas na ito ay maaaring magbago sa inyong tadhana. Sa pamamagitan ng tamang pangangalaga, tamang pagkain at kaalaman, ang paghina ng kidney ay maaaring mapabagal, makontrol at mapigilan mula sa pagnanakaw ng inyong kalayaan. Ang ating mahahalagang aral, mga lolo at lola, huwag nating basta isantabi ang anumang kakaibang nararamdaman sa ating katawan at sabihing, matanda na kasi ako. Ang ating katawan ay napakatalino. Kinakausap tayo nito sa pamamagitan ng mga sintomas. Ang maagap na pagkonsulta sa doktor, tamang nutrisyon, lalo na ang pagbawas ng asin at preserbatibo, at ang hindi pagbabaliwala sa maliliit na senyales ang pinakamabisang sandata natin upang maprotektahan ang ating kalusugan. Ngayon, gusto ko pong marinig ang inyong mga panig. May napansin ba kayo sa mga babalang ito sa inyong sariling buhay o sa isang taong mahal ninyo? Sabihin po ninyo sa amin sa comment section sa ibaba. Babasahin at sasagutin namin ang bawat isa dahil ang inyong kwento ay maaaring siya mismong magligtas sa isa pang senior mula sa pagbabaliwala sa mga senyales. Kung nakatulong ang impormasyong ito upang mamulat kayo, pakiclick ang like button, ibahagi ninyo ito. Share sa mga taong nangangailangan nito
at siguraduhing mag-subscribe dahil ang pagprotekta sa inyong kalusugan pagkalipas ng edad 60 ay hindi lamang tungkol sa pagdaragdag ng mga taon. Ito ay tungkol sa pagdaragdag ng lakas kalayaan at dignidad sa mga taon na narito na. Kung meron kayong mga katanungan o kaisipan, ilagay po sa mga komento sa ibaba. Gusto naming marinig mula sa inyo. Maraming salamat po sa pagbabasa at paglalaan ng oras. Ako po muli ang inyong doktor, Dr. Elena Reyes.